Ako si Erin. 8 taong gulang ako, at may natutunan ako na hindi kailanman maiintindihan ng karamihan sa mga matatanda sa nayong ito. Ang pagsusumikap ay hindi nagpapayaman sa iyo. Mas napapagod ka lang. Ang aking ama, si Klaus, ay gumigising bago sumikat ang araw tuwing umaga. Suot niya ang parehong luma at luma na bota. Naglalakad siya ng 2 milya papunta sa bukid at nagtatrabaho hanggang sa manghina ang kanyang likod. Pag-uwi niya, amoy putik at mga hayop ang kanyang amoy, at hindi siya nagsasalita kahit isang salita sa hapunan. Ginugugol ng aking ina ang kanyang buong araw sa pagyuko sa isang batya na gawa sa kahoy, nagkukuskos ng mga damit ng ibang tao. 31 minuto pasado alas 12, nagbibigay sila. Hanggang sa mabasag at damyugo ang kanilang mga daliri. Nakakatanggap sila ng ilang barya bilang kapalit, na nawawala bago matapos ang linggo. Kumakain kami minsan sa isang araw. Minsan 2 beses sa taglamig, at minsan kada 2 araw. Palaging may sandali sa hapagkainan na nakikita kong binibilang ng mga magulang ko ang natirang pagkain sa mangkok bago ihain ang kanilang mga sarili. Sinisiguro nilang mabubusog muna ako. Iniisip nilang hindi ko napapansin. Pero napapansin ko ang lahat. Nakikita ko ang lahat at iniisip, ano ang saysay nito? Gumagana sila bawat oras. Nagpupuyat kami ng gabi, at walang nagbabago. Parehong sahig na lupa, parehong sirang dingding, parehong kandilang hinay pa namin ng maaga dahil magastos ang pagawaan ng kandila. 8 taong gulang na ako, at nakikita ko na kung ano ang magiging buhay ko sa edad na 40 kung magpapatuloy ako sa landas na ito. Napagpasyahan ko noong 8 taong gulang ako na hindi ko susundin ang landas na iyon. Ang problema, hindi ko alam kung ano ang hitsura ng kabilang landas. Ang alam ko lang ay may kinalaman ito sa pag-aaral ng mga bagay na hindi alam ng aking ama. Hindi ako bumibili ng mga libro. Wala kaming pera para sa mga libro. Hindi. Pero may napansin ako noong una, itinatapon ng mga tao ang mga libro. Hindi yung mga mahahalagang libro, kundi yung mga luma at punit, yung mga nawalan ng pabalat, o nabasag ng tubig, o yung mga pag-aari ng mga taong namatay na at ang mga kapamilya ay hindi marunong bumasa. Nagsimula akong magbahay-bahay sa nayon. Kumakatok ako sa mga pinto at magalang na nagtatanong kung mayroon silang mga lumang papel o librong ayaw nila. Karamihan sa mga tao ay tatanggi at isasara ang pinto. Ang ilan ay magbibigay sa akin ng mga bagay. Ang unang bagay na nakita ko ay kalahati ng isang aklat-aralin sa gramatika ng Latin na nawawala ang pabalat nito. Kulang ang unang 30 pahina. Naguguho na ang pabalat, at may nagdrawing ng mga larawan ng mga kabayo sa mga blankong espasyo. Iniuwi ko ito at pinag-isipan ito ng 3 buwan. Natutunan ko ang mga salitang hindi ko alam sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga ito. Kinopya ko ang mga letra sa lumang papel hanggang sa maisaulo ko ang mga ito. Nang matapos ako, mas mabilis na akong magbasa kaysa noong nagsimula ako. Hindi sinasadyang nalaman ko ang tungkol sa guro ng nayon. Ang pangalan niya ay Brother Angam. Siya ang namamahala ng isang paaralan para sa 4 na batang lalaki sa nayon na ang mga pamilya ay kayang bayaran ang maliit na lingguhang bayarin. Isang hapon, nang ako. Habang nadadaanan ko ang bintana ng kanyang kubo, narinig ko siyang nagbabasa ng libro. Mabagal siyang nagbabasa, gumagalaw ang kanyang mga labi habang dinadaanan ang kanyang daliri sa ilalim ng bawat linya. Kumbinsido akong nabasa ko rin ang parehong libro, at mas mabilis ko itong nabasa kaysa sa kanya. Nagpatuloy ako. Sa sumunod na 2 taon, nakakolekta ako ng isang panimulang aklat sa aritmetika na ang kalahati ng mga pahina nito ay nakadikit dito dahil sa tubig. Isang lumang libro tungkol sa galaw ng mga bituin, na nakasulat sa formal na Latin, at isang libro tungkol sa mga sangkap, compound, metal, at mineral, na nawawala ang harapang kalahati. May nagsunog nito. Ginamit ko ito para sa panggatong. Sinubukan kong hulaan kung ano ang maaaring nakasulat sa mga nawawalang pahina. Halos tama ang hula ko. Sa palagay ko wala akong paraan para masuri. Binabasa ko ang lahat ng dahan-dahan noong una. Pagkatapos ay mas mabilis, at pagkatapos ay muli. Kinokopya ko ang mga bahaging gusto kong matandaan. Wala akong maayos na papel, kaya gumagamit ako ng balat ng puno kapag tag-araw. At kapag nakakuha ako nito, ang likod ng pakete mula sa palengke. May problema sa lahat ng ito. Nakakabasa lang ako sa araw. Mahahaba ang mga araw kapag tag-araw. At, kaya kong magbasa hanggang sa dumilim ang langit. Sa taglamig,
Dumidilim pagsapit ng gabi, at wala akong dala. Magastos ang mga kandila. Wala kaming pera para sa mga kandila. Nagsisindi lang ang tatay ko ng sapat na liwanag para makakita hanggang sa hapunan. At pagkatapos ay namatay ang kandila. Sinusubukan kong magbasa sa liwanag ng apoy sa kalan. Ang mga pahina ay lumilitaw na kulay kahel at dilaw, at pagkatapos ng 20 minuto, nagsisimula ng sumakit ang mga mata ko. Sabi ng tatay ko, nagsasayang lang ako ng kahoy at init dahil sa sobrang lapit ng pagkakaupo. Sinusubukan niya akong patulugin. Nakahiga ako sa dilim at nag-iisip ng mga tanong. Pero hindi ito katulad ng pagbabasa. Hindi ko masuri ang iniisip ko gamit ang mga nakasulat. Hindi ko mahanap ang susunod na pahina ng isang hindi tapos na talakayan. Natigil ako sa paghihintay sa pagsikat ng araw gabi-gabi. Nawawalan ako ng 6, 7, 8 oras ng aking mahalagang oras. Binabagabag ako nito sa paraang hindi ko maipaliwanag o makalimutan. Ang dilim ay hindi lamang nakakaabala. Isa itong pader. Gabi-gabi nitong ninanakaw ang kalahati ng aking oras at wala akong ibinibigay na kapalit. Sa isang sulok ng aking isipan, may nabubuong tanong. Mukhang oo nga, kahit wala pa akong sapat na salita para sabihin ito ngayon. Bakit kailangang madilim sa gabi? Nagsimula akong magtrabaho sa edad na 10. Hinahayaan ako ng postmaster sa inang nayo na linisin at pakantaban ang mga booth sa labas ng mga kwarto tuwing umaga. 3 pares, minsan 4. Kumikita ako ng ilang maliliit na barya sa isang linggo. Iniimbak ko ang mga ito sa isang siwang sa dingding sa likod ng aking banig. Kapag may sapat akong pera, bumibili ako ng papel sa palengke. Ang totoong papel ay manipis at magaspang, ngunit patag at puti, kung saan maayos ang daloy ng tinta. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang notaryo ng nayon, isang mataba na lalaking nagngangalang Garber, ay sumusulat ng mga kontrata para sa mga magsasaka at kung minsan ay nagbabasa ng mga opisyal na liham sa palengke. Nakita niya akong may dalang mensahe mula sa bahay tuluyan. Tinanong niya ako kung maaari ko. Sumagot ako ng oo. Hiniling niya sa akin na basahin ang mensaheng dala ko. Ginawa ko. Itinama ko pa nga ang kanyang pangalan, na mali ang baybay ng nagpadala. Tinitigan ako ni Garber ng ilang sandali. Binigyan niya ako ng trabahong magdala ng mga liham at dokumento sa pagitan ng nayon at mga kalapit na sakahan. Naglilinis din siya ng mga bota. Medyo mas mataas ang sweldo nila kaysa roon. Tinanggap ko ang trabahong iyon. Ngayon ay mayroon na akong 2 pinagkukunan ng kita, parehong maliit. Gamit iyon, makakabili ako ng papel, minsan tinta, at isang bagong libro mula sa umiikot na merkado na inilalabas 2 beses sa isang taon. Ito ay isang libro tungkol sa praktikal na geometriya, pagsukat ng lupa, pagkalkula ng kapasidad sa pagdadala ng karga sa construction, ang mga pangunahing tuntunin ng mga pingga at kulam. Nabasa ko ito sa loob ng 4 na araw, pagkatapos ay binasa itong muli sa loob ng 2 araw. Ako ay 11 taong gulang nang makita ako ng aking guro, si Brother Angel, dala ang aking aklat sa geometriya. Minsan ay nakaupo ako sa isang bakod sa labas ng nayon, pinag-aaralan ang kabanata tungkol sa mga tatsulok. Naglulutas ako ng isang problema. Dumaan siya kasama ang 2 sa kanyang mga estudyante. Tumigil siya. Ano ang binabasa mo? Tanong niya. Ang tono niya ay ang tipo ng tono na ginagamit ng mga matatanda kapag inaasahan nilang aksidenteng makapagsalita ng nakakatawa ang isang bata. Geometry Compendium. Sinabi ko ang bahagi tungkol sa mga ratio ng tatsulok. At ano ang naiintindihan mo riyan? Sinabi ko sa kanya ang naiintindihan ko. Ipinaliwanag ko ang teorama na nakasulat sa pahinang iyon. Ipinaliwanag ko ang ugnayan sa pagitan ng mga gilid at anggulo ng isang kanang tatsulok, ng tumpak, nang hindi tumitingin sa ibaba. Pagkatapos ay idinagdag ko na may pagkakamali sa ika-4 na kabanata. Isang irregularidad. Ang formula para sa pagsukat ng slope ng isang ibabaw ay kulang ng isang baitang. Kung gagamitin mo ito ng eksakto ayon sa nakasulat, ang anggulo ay magiging mali. Nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Anjem. Inabot niya ang kamay at kinuha ang libro mula sa akin. Binuksan niya ang ika-4 na kabanata. Nagbasa siya. Nagbasa siya ng matagal. Pagkatapos, walang imak, ibinalik niya ito sa akin. Umalis siya kasama ang 2 sa kanyang mga estudyante. Hindi niya ako kinausap pagkatapos noon. Kahit isang beses. Sa mga sumunod na buwan, ilang beses ko siyang nakasalubong sa kalye.
Hindi niya ako papansinin na parang haligi ako sa baha. Hindi ako sumama ang loob. Ang aking ama. Nagsimula ang problema sa kanya noong taon na ako ay 12 taong gulang. Nang panahong iyon, alam na niya na nagtatrabaho ako at ginagastos ko ang aking kinikita sa mga libro at papel. Pero hindi niya ako masyadong pinilit dahil maliit lang ang halaga at tahimik lang ako at hindi naman gumagawa ng anumang gulo. Pagkatapos ay may nagbago. Siguro kinalkula niya kung magkano ang kinita ko sa loob ng 2 taon at kung magkano ang itinago ko. Siguro mas malala ang kanyang taon kaysa sa inaasahan. Lumapit siya sa akin isang gabi at sinabi sa akin na lahat ng kinikita ko mula ngayon ay mapupunta sa mga gastusin sa bahay. Lahat, bota, sulat, kahit anong makuha ko. Kailangan niya ito. Tiningnan ko sila. Lahat, lahat. Walang pera para sa papel o mga libro. Hindi mo kailangan ng papel o mga libro. Kailangan mong matutong magtrabaho. Hindi ako sumagot. Naisip ko, ano ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin ng walang papel ay walang mga tala. Ang ibig sabihin ng walang mga tala ay lahat ng natutunan ko ay mananatili lamang sa aking isipan. Ibig sabihin ay makakalimutan ko ang kalahati nito, dahil hindi ko ito masuri. Ang ibig sabihin ng walang bagong libro ay titigil sa paggalaw ang pader na sinusubukan kong basagin. Hindi ito parang, hindi ako mabubuhay nang wala ang mga bagay na iyon. Ang punto ay, kung wala ang mga ito, titigil ako sa pag-usad. Magiging katulad ako ng aking ama. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong pag-isipan ito. Tinanggap niya ito bilang aking pahintulot, ngunit hindi. Nagsimula akong magtago ng pera. Isang maliit na bahagi, hindi sapat para mapansin o magdulot ng away. Patuloy kong ibinibigay sa kanya ang malaking bahagi ng aking kinikita. Nag-ipon ako ng pera. Bumibili ako ng kaunting papel mula sa iba't ibang tindero sa palengke para walang kahit isang bibilhin ang mapansin. Nalaman din ito ng aking ama. Hindi ko alam kung paano, marahil gamit ang papel, o baka naman gamit ang ibang bagay. Isang gabi, nakakita siya ng 2 nakatuping papel sa ilalim ng aking banig. Walang babala, hinampes niya ako. Sumalpok ako sa pader. Tumunog ang aking mga tainga. Humiga ako sa lupa ng ilang sandali, pagkatapos ay tumayo at tumingin sa kanya. Hindi ako umiyak. Wala akong sinabi. Hinihintay niya akong matakot o humingi ng tawad. Wala rin akong ginawa. Nakatitig lang ako sa kanya nang may ekspresyong hindi ko mapigilan. Walang hamon, walang galit, kapayapaan lang. Para bang may tinitingnan ako. Na inaasahan ko. Umiwas muna siya ng tingin. Lalo lang siyang nagalit dahil dito. Sinaktan niya ulit ako. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Pinulot ko ang mga papel kung saan nahulog ang mga ito. Parehong pahina ay kapaki-pakinabang pa rin. Nangyari ito ng 4 na beses pa sa sumunod na taon. Palagi itong pareho. May makikita siyang itinago ko, o mauubusan siya ng pera at gugustuhin ang higit pa sa ibinigay ko sa kanya. At mauuwi ito sa away. Mas magagalit pa siya dahil hindi ako nagbabasa ayon sa gusto niya. Kinaumagahan, habang inihahatid ang mga sulat. Naisip ko iyon. Hindi ko sila kinamumuhian. Hindi ko alam kung iyon ang tamang salita para sa nararamdaman ko. Sa tingin ko ay nakakulong sila, at alam nila iyon, at ang makita akong tumatangging bitawan ang patibong na iyon ang pinakamasamang bagay na nakikita nila araw-araw. Hindi ko ito maaayos. Hindi ito maaayos sa aming dalawa. Para lang kaming 2 taong nakatayo sa magkabilang gilid ng isang pader na walang pinto. Nagtuon ako sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Patuloy akong nagtatrabaho, patuloy akong nag-aaral. Pinanatili kong maliit ang mga taguan at hinati ang mga ito sa 3 magkakaibang lugar para kung sakaling makahanap sila ng isa, ligtas ang 2 pa. Ako ay 12 taong gulang at namamahala sa isang maliit na operasyon ng Legistec upang iligtas ang aking mga papeles mula sa aking ama. Ako ay 13 taong gulang nang ipanganak ng aking ina ang kanyang pangalawang anak. Napakabilis ng lahat ng ito, gaya ng madalas nitong nangyayari. Isang linggo ay mabigat at matamlay siya, at nang sumunod na linggo ay may umiiyak na sanggol sa bahay at lahat ay naging maingay at maliit ng sabay-sabay. Malusog ang sanggol. Pagod na pagod ang ina. 3 araw pagkatapos ng kapanganakan, umupo ang aking ama sa tapat ko habang kumakain. Tiningnan niya ang sanggol. Tiningnan niya ako. Nagkwenta siya ng pasalita. Maganda ang kanyang intensyon, napakaraming bunga ang dapat pakainin. Sabi niya, matanda ka na para umalis sa bahay na ito.
Alinman sa umalis ka at hanapin ang sarili mong daan, o manatili ka rito at ibigay ang bawat sentimong kinikita mo sa pamilyang ito. Walang libro, walang papel, walang kalokohan. Magtatrabaho ka para mabuhay tulad ng iba. Kinain ko ang natitirang hapunan ko. Kinailangan kong mag-isip. Mayroon ka ngayong gabi, sabi ko. Nagpuyat ako ng gabing iyon. Naisip kong manatili. Ano kaya ang magiging pakiramdam niyan? Ang ibigay ang bawat barya sa aking ama araw-araw magpakailanman hanggang sa ako ay mag-30 at maging eksakto ang parehong edad, at walang magbabago maliban sa laki ng butas na iyon. Naisip ko kung ano ang kailangan kong isuko para magawa iyon. Hindi lamang mga papel at libro, kundi mga kaisipan at ang tanong mismo. Dahan-dahan at walang kapintasang pinagtatrabahuhan ko ang madilim na tanong na iyon. Bakit kailangang maging madilim sa gabi? Isang tanong na wala pa akong pangalan, ngunit isa na patuloy na tumutusok sa aking isipan na parang pakong nakausli sa sahig. Kung mananatili ako rito, maaari kong ibaon ang tanong na iyon. Susubukan ko. Naisip kong umalis. Kaunti o wala akong pera. Wala akong kakilala sa bayan. Hindi pa ako nakalayo ng mahigit 15 milya mula sa nayong ito sa buong buhay ko. Mayroon akong 7 libro, isang bag na mapaglalagyan ko ng mga ito, at anumang barya na itinago ko sa mga tagwan. Iyon lang ang mga bagahe ko. Sa halip, umaasa ako sa alam ko. Alam ko ang aritmetika at geometriya. Alam ko ang pangunahing Latin. Alam ko ang teorya ng mga sangkap at compound mula sa kalahati ng aking mga libro. Alam ko kung paano magbasa ng mga kontrata sa pamamagitan ng pagtingin sa isang kalat. Marunong akong magkalkula. Marunong akong gumawa ng mga bagay nang hindi sinasabihan. Ang mga bagay na ito ay mananatili sa akin saan man ako magpunta. Nakatulog ako bago pa ako makapagdesisyon. Pagkagising ko, nagawa na ang desisyon. May kapayapaan na tanging ang mga bagay na tapos na ang makakamit. Hinintay ko ang pag-alis ng aking ama papunta sa kumpanya. Hinintay ko ang pagtulog muli ng aking ina. Kinuha ko ang bag mula sa ilalim ng aking banig. Inilagay ko ang mga libro doon. Kumuha ako ng mga barya mula sa lahat ng 3 pinagtatagwan. Isang kabuuang 12 baryang tanso at inilagay ang mga ito sa aking bulsa. Muli kong nilaibat ang aking paningin sa silid na iyon. Luwad. Sahig, sirang pader, isang maliit na bintana na nakabukas sa silangan. Nagsisimula pa lamang sumikat ang araw. Lumabas ako. Bago sumikat ang araw, isang karwahe ang nakaparada sa labas ng bahay tuluyan. Nakita ko ito mula sa kalye. Isang karwahe ng mga ngalakal, matibay ang pagkakagawa, na may mga gulong na bakal at isang kompartamento ng bagahe sa ilalim ng upuan ng pasahero. Ang driver ay nag-aalmusal sa loob ng bahay tuluyan. Naririnig ko ang kanyang boses sa pamamagitan ng bukas na bintana. Umorder siya ng mga itlog. Darating siya sa loob ng ilang minuto. Tiningnan ko ang kompartamento. Ang trangka nito ay isang simpleng kawit na bakal. Walang kandado. Kinuha ko ang aking mga damit mula sa bakanteng espasyo. Natano ko ang tren. Malamang ay mahigpit na nakaimpake ang mga telang slats, at may puwang sa pagitan ng tela at ng frame. Hindi komportable, ngunit may espasyo. Tumingin ako sa kalsada pabalik sa nayon. Pagkatapos ay tumingin ako sa kabilang kalsada na patungo sa lungsod. Binuksan ko ang trangka at sumakay. 3 oras sa dilim, ang tela ay amoy lumang pintura. Sa tuwing tatama ang karwahe sa isang lubak, nadudulas ako at natatamaan ang kahoy na frame. Ang kaliwang balikat ko ang nagdadala ng halos lahat ng impact. Ang hangin sa compartment ay mainit at barado, at lasang alikabok. Ginagamit ko ang oras na ito para mag-isip. Mayroon akong 12 baryang tanso. Mayroon akong 7 libro. Wala akong mga kakilala sa lungsod. Walang matutulugan, walang liham ng pagpapakilala. At walang kasanayan sa pangangalakal na agad akong babayaran ng sinuman. Ang alam ko ay aritmetika, geometriya, Latin, ang pangunahing teorya ng mga compound. Ngunit wala sa mga ito ang nakikita mula sa labas. Ang isang 14 na taong gulang na batang lalaki na may canvas, sako, at maruruming sapatos ay isa lamang 14 na taong gulang na batang lalaki. Kaya ang unang problema ay ang pagpasok sa lungsod ng hindi agad napapalayas. Pinag-iisipan ko ang aking mga pagpipilian. Oo, kalaunan ay bubuksan din ng driver ang kompartamento na ito. Kapag ginawa niya iyon, makikita niya ako. Magagalit siya o matatakot, o pareho.
Kung tatakbo ako, maaaring hindi niya ako habulin. Ngunit ang pagtakbo ay nangangahulugan na darating akong walang dala. Walang pagpapakilala, walang pakikipag-ugnayan. Walang sino man ang magkakaroon ng dahilan para makipag-usap sa akin. Kung hindi ako tatakbo, kakailanganin kong bigyan siya ng dahilan para ihatid ako sa aking employer sa halip na iwan ako sa kalsada. Tiningnan ko ang mga rolyo ng dokumento na nakalagay sa likod ng mga bale ng damit. Nakikita ko ang gulugod ng isang ledger. Nakikita ang baybayin. Marahil ay may mga talaan ng kalakalan. Palaging dala ng mga mangangalakal ang kanilang mga libro. May dahilan ako. Huminto ang karwahe. Narinig ko ang pagbaba ng driver mula sa karwahe. Tumama ang kanyang mga sapatos sa mga batong-bato. Mga batong-bato. Kaya nasa loob na kami ng lungsod. Nag-click ang trangka, at bumukas ang pinto ng kompartamento, at isang maliwanag na liwanag ang tumama sa akin ng sabay-sabay. Nakatitig sa akin ang driver. Isa siyang lalaking may malaking pangangatawan, nasa kalagitnaan ng kanyang mga 40s, mapula ang mukha, at maikli ang balbas. Nakatitig siya sa akin ng ilang sandali, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Nako, nagsimula siya. Ginagawa niya. Kaya kung ayusin ang mga libro ng ledger ng employer mo, sabi ko, pinapanatiling kalmado ang boses ko. Nakita ko ang mga record ng pangangalakal sa likod ng mga damit ko. Kaya kung suriin ang mga ito at maghanap ng mga pagkakamali sa accounting. Sabihin mo sa kanila bago nila ako palayasin. Isinara niya ang kanyang bibig. Pagkatapos ay ibinuka itong muli. Ilang taon ka na? 14. Hindi mahalaga iyon sa aritmetika. Tinitigan niya ako ng ilang segundo pa. Pagkatapos ay umatras siya at hinimas ang kanyang mukha gamit ang isang kamay. Iniisip niya kung ito ba ang problema niya. Napagdesisyonan niyang problema ito ng kanyang employer. May problema. Lumabas ka, sabi niya, at sumunod ka sa akin. Huwag kang humawak ng kahit ano. Ang pangalan ng mangangalakal ay Odd. Nagtatrabaho siya sa isang opisina sa ground floor malapit sa pangunahing kalye ng kalakalan. Isang silid na puno ng mga kahon at mga sample board. 2 clerk ang nagsusulat sa mga mesa, at ang lugar ay amoy sap at pinatuyong mga halamang gamot. Siya ay isang payat na lalaki, mga 50 taong gulang, na may matalas na mga mata at mapagmasid na kilos. Tinitingnan niya ako sa paraan ng pagtingin niya sa mga paninda na maaaring sira, tinitingnan kung sulit ba ang oras. Paliwanag ng driver sa apat na pangungusap. Nakikinig siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nagtatago ka sa garahe ko. Oo, saan? Kita mo, isang nayo na tinatawag na. 3 oras kanluran mula rito. Tumatakbo ka mula sa isang bagay, tumatakbo ako patungo sa isang bagay. May pagkakaiba. Pinag-isipan niya ito sandali. Pagkatapos ay hindi na kailangang ayusin ang aking mga ledger. May kakayahan ang aking mga clerk. Kaya, wala kang gagastusin kung hahayaan mo akong tingnan ang mga ito ng 5 minuto. Halos ngumiti siya, hindi naman ganoon. Kumuha siya ng ledger mula sa isang kalapit na mesa. Ang lingguhang talaan ng mga account para sa kasalukuyang buwan at inihagis ito sa sulok ng mesa sa harap ko. 5 minuto. Sabi niya, naghahanap ako. Binuksan ko ang libro. Ang mga entry ay nahahati sa mga kolom, timbang, item, dami, presyong binayaran, presyong natanggap, margin. Malinaw ang sulat kamay. Halos tama ang aritmetika. Mabilis kong iniskan ang mga kolom. Pinagsasama-sama ko ang mga kabuuan sa isip at sinuri ang mga kabuuan sa ibaba ng bawat pahina kasama ang mga individual na entry. Tama ang unang pahina. Tama ang pangalawang pahina. May mali sa ikatlong pahina. May mali sa dami sa isang kargamento ng tela. Isinulat ng clerk na 48 bolts ang natanggap. Ngunit ang mga individual na entry sa linya ay umabot sa 46. Presyo. 48 ang ginamit sa pagkalkula. 2 bolt ng tela ang dumating at hindi na itala ng hiwalay, o naitala at mali ang kabuuan. Binuklat ko ang 2 pahina. May entry para sa pagbabalik. 2 bolt ang ibinalik sa supplier dahil sa depekto sa kalidad. Nakalock ang pagbabalik ngunit hindi kailanman binawas sa kabuuang natanggap. Ang pagkalkula ng margin para sa kargamento na iyon ay pinalaki dahil sa halaga ng 2 bolt. Napagtanto kong nakahanap ako ng 3 pagkakamali sa loob ng 4 na minuto. Ang double entry para sa bayad sa pampalasa sa kargamento ng tela ay nagbawas sa naitalang kita ng 11 coppers.
At isang maling halaga ng palitan sa isang transaksyon ng dayuhang pera na nagresulta sa pagkalugi ng humigit kumulang isang baryang pilak. Itinuro ko ang bawat isa at tiningnan ito. Hindi ka niloloko ng iyong clerk. Sinasabi kong ang mga ito ay mga tunay na pagkakamali. Ang pagbabalik ng damit ay hindi na itugma ng tama. Isang bayad sa pampalasa ang isinulat ng 2 beses, at ang taong nagkalkula ng halaga ng palitan ng Flemish ay gumamit ng halaga noong nakaraang buwan sa halip na sa buwang ito. Inilapag ko ang libro sa mesa. Mayroong humigit kumulang 12 pagkakamali sa tanso at mga maaaring mabawi. Dagdag pa, ang isyu sa damit, na kailangang suriin laban sa resibo ng supplier. Lumapit siya at tiningnan ang mga pahina kung saan naroon ang aking daliri. Sandali siyang hindi umimik. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang patio. Kumuha siya ng isang baryang tanso at inilagay ito sa mesa. Para sa iyong oras ito. Ngayon, lumabas ka na sa aking opisina. Tiningnan ko ang barya. Tiningnan ko ito. Inaasahan ko ang trabaho. May mga clerk ako. 3 pagkakamali ang nagawa ng iyong mga clerk sa isang buwan. May mga referensya at bubong ang aking mga clerk. Isang sako lang ang mayroon ka. Itinuro niya ang pinto. Sa iyo ang barya. Sige, kukunin ko. 11 tanso plus isa ay 12 zero, at nandito na ako sa bayan. Nakatayo ako sa pangunahing plaza at nakatitig sa lungsod ng 10 minuto. Mas malaki ito kaysa sa anumang paglalarawan na may isip ko. Ang plaza na ito pa lamang ay mas malapad na kaysa sa buong nayon ko. 5 kalye ang nagtatagpo mula sa iba't ibang sulok. Lahat ng mga ito ay puno ng mga kariton, kasakiman, mga hayop, at sunod-sunod na ingay. Ang palengke ay nasa silangang bahagi ng plaza. Mga pampalasa, damit, gulay, isang pwesto ng panday na may maliliit na pwesto sa palengke na nakadisplay sa mga tabla na kahoy. Sa dulong hilaga ay isang simbahan. Gawa sa bato, na may toreng sinturon sa paligid nito. Mga gusali. Mga gusaling may 2 at 3 palapag. Karamihan ay may mga tindahan sa ground floor at mga tirahan sa itaas. Mas maraming aktibidad dito kaysa sa buong nayon ko sa loob ng isang taon. Tumigil ako sa pagkatalog at nagsimulang mag-isip ng praktikal. Kailangan ko ng 3 bagay, ayon sa pagkakasunod-sunod, isang lugar na matitirhan, pagkain, at isang matatag na pinagkukunan ng kita, ayon sa pagkakasunod-sunod na iyon dahil hindi ako makapag-isip ng walang tulog, at hindi ko malulutas ang 2 pa ng hindi nag-iisip. Ginugugol ko ang buong umaga sa paggala sa panlabas na bilog ng lungsod, ang lugar kung saan nagiging mas mura ang mga gusali at mas makitid ang mga kalye. Hinahanap ko ang agham ng trabaho, mga bukas na espasyo, at ang agham ng trabaho. Naghahanap ako ng pinto o kahit anong lugar na nangangailangan ng tulong. Pagsapit ng tanghali, 4 na lugar na ang nasubukan ko. Ang isang tindahan ng kaserola ay nangangailangan ng mga apprentice, ngunit mayroon lamang liham ng rekomendasyon ng amo. Isang panaderia na puno, isang bakuran ng kartero kung saan tinitingnan ng kapatas ang aking mga kamay, sinasabing walang klasifikasyon, at umiling bago pa man maging magulo ang aking sentensya. Isang bodega kung saan sinasabi ng tagapangasiwa, bumalik kapag kalipas ng 2 taon, kapag medyo matanda ka na. Naupo ako sa isang pader na bato malapit sa Eastern Gate at kinain ang kalahati ng tinapay na binili ko kaninang umaga sa halagang 2 tanso. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko ito ginagawa ng tama. Ang problema ay hindi ang aking kakayahan. Ang problema ay walang makakakita sa aking kakayahan. Ang bawat pagtanggi ay isa lamang baluktot na bersyon ng parehong bagay. Wala kang patunay ng iyong pag-angkin. At ang patunay dito ay nangangahulugang isang liham mula sa isang taong pinagkakatiwalaan na nila. Wala akong anuman. Kaya kailangan kong maghanap ng lugar kung saan hindi ito kailangan. Ang Hilingan ay nasa gilid ng bayan kung saan ang pangunahing kalsada ay patungo sa ilog. Naaamoy ko ito bago ko pa ito makita. Ang malinis at maalikabok na amoy ng butil na giniling at ang grasa ng mga kahoy na gears sa ilalim nito. Pinutol mula sa ilog. Ang gulong ng Hilingan ay umiikot ng pabago-bago, at mula sa 30 hakbang ang layo, narinig ko ang kalansing ng mga batong Hilingan. Ang pangalan ng Hilingan ay Hugo. Alam ko ito dahil may nakasulat na kahoy na karatula sa itaas ng pinto, Gilingan ni Hugo. Berdeng Gumagilig ng bulaklak. Sa ilalim ng pangalan, sa maliliit na letra, may nakasulat, hindi kailangan ng mga manggagawa.
Hindi kailangan ng karanasan. Pagkain at tuluyan. Hindi kailangan ng karanasan. Hindi kailangan ng sulat. Kasama ang pagkain at tuluyan. Pumasok ako. Si Hugo ay isang mataba na lalaki. Hindi matangkad, ngunit malapad ang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng harina at alikabok mula sa maraming taon ng pagtatrabaho sa maalikabok na hangin. Laging nakapikit ang kanyang mga mata. Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa ng mga 3 segundo at nagtatanong ng 2 tanong. Kaya mo bang buhatin ang isang sako na puno ng butil? Tiningnan ko ang mga sako na nakasalansan sa dingding. Mabibigat ang mga ito. Babuhatin ko ang mga ito kung kinakailangan. Sabi ko, maaari ka bang pumunta tuwing umaga ng walang paulam? Oo. Tiningnan niya ako ng 1 pang segundo. Kakain ka kasama ang mga manggagawa. Matutulog ka sa bodega sa itaas kasama ang 2 pa. Magtatrabaho ka mula madaling araw hanggang tanghali. Pagkatapos ay maglilinis ka ng 2 oras tuwing linggo. Makakakuha ka ng 4 na tanso tuwing Biyernes. Dagdag pa. Pagkain. Iniisip ko ito. 4 na tanso kada linggo, pagkain, at isang bubong na aking tinatakpan. Mas mababa ito kaysa sa kinikita ko dati sa Nayon. Pero sa Nayon, hindi ko kinailangang magbayad ng upa dahil nakatira ako sa bahay. 4 na tanso at walang upa dito ay mas mabuti na kaysa wala sa isang kakaibang lungsod. Handa na ako, sabi ko. Tumanggo si Hugo at bumalik sa kanyang trabaho. Tapos na ang usapan. Hindi niya man lang tinanong ang pangalan ko sa sumunod na 3 araw. Ang loft ng bodega ay isang platapormang kahoy sa itaas ng mga sako ng butil, na naaabot sa pamamagitan ng isang hagdan na nakakabit sa dingding. 2 pang manggagawa ang natutulog na. Isang lalaking nagngangalang Paul, mga 30, ay hindi masyadong nagsasalita. At isang 16 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Ernst, na palaging nagsasalita ngunit kakaunti ang sinasabi. May isang maliit na bintana na bumubukas sa kanluran. Sa gabi, kapag ang mga ilaw sa kalye ng lungsod ay tumatalbog mula sa mababang ulap, isang mahinang kulay kahel na ilaw ang pumapasok. Hindi sapat para magbasa, ngunit nasa lungsod ako. May bubong ako, may pagkain, at may 4 na baraha ako kada linggo, at hindi pa nga ako nakakarating dito ng isang buong araw. Iniiwan ko ang aking bag ng libro sa sulok. Inilalagay ko ito kung saan pinakamababa ang kisame at hindi naaabot ng malamig na simoy ng hangin. Humiga ako sa banig na damuhan. Gumagalaw pa rin ang gilingang bato sa ilalim ko. Nararamdaman ko ang banayad at patuloy na panginginig ng boses sa sahig. Nakahiga ako roon, dinadama ito, at iniisip kung paano gumagana ang isang gilingang bato. Itinutulak ng tubig ang gulong. Pinaikot ng gulong ang baras. Kumukonekta ang baras sa bato sa pamamagitan ng mga gear. Isang kadena ng paggalaw. Ang enerhiya mula sa tubig ay naglalakbay sa kahoy at bakal at lumalabas bilang pag-ikot sa ibabaw ng hiling. Nakatulog ako sa pag-iisip tungkol sa mga kadena ng paggalaw na ito. Sa unang linggo, napagtanto ko ang 2 bagay. Mahirap ang trabaho. Simple, pisikal na trabaho, walang komplikasyon. At si Hugo mismo ang tipo ng taong mananatili sa akin dito hanggat kapaki-pakinabang ako. At sa sandaling wala na ako, tatanggalin niya ako sa trabaho. Ayos lang iyon. Hindi ko kailangang maging paborito niya. Kailangan ko ng tirahan, pagkain, at 4 na tanso ni Fuddy. Sa umaga, ang trabaho ko ay mag-alis ng mga sako. Dumarating ang mga butil sa mga kariton mula sa mga bukid. Ang mga sako na may bigat na 50 libra, minsan ay mas mabigat pa, ay nakasalansan sa looban, at kailangan itong dalhin sa loob patungo sa mga lalagyan. Hindi ako ganoon kalaki. Ang unang sako na. Sinubukan kong buhatin ito ng maayos, ngunit nahulog ito pagkatapos ng 4 na hakbang. Nanood si Hugo mula sa pinto at walang sinabi. Naisip ko na kung susuportahan ko ang sako sa aking balakang at maglalakad ng patagilid sa halip na diretso, matatakbuhan ko ang distansya. Sa pagtatapos ng linggo, tumigil na sa pagrereklamo ang aking mga balikat. Sa hapon, ako ang naglilinis. Ang galaw ng mga gilingang bato ay lumilikha ng alikabok ng harina na pumapasok sa lahat ng bagay, ang mga gears, ang shaft housing, ang mga daan ng kahoy na naglilihis sa daloy ng butil. Kung hahayaan, tumitigas ang mga ito at lumilikha ng alitan. Si Hugo ay may trabahong panglalaki, at ang trabaho ng mga lalaki at trabaho ng mga lalaki ay paglilinis.
Ginagawa ko ito nang hindi sinasabihan ng 2 beses, na para kay Hugo ay ang pinakamahusay na katangian ng isang manggagawa. Si Paul, ang tahimik na 30 taong gulang na lalaki na nakatira sa loft, ay lumabas na pangunahing mekaniko ng Hilingan. Alam niya ang bawat gear at shaft sa gusali. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit maingat niyang pinagmamasdan ang mga bagay-bagay. At 2 beses sa aking unang buwan, nakita ko siyang huminto sa kanyang trabaho, ikiling ang kanyang ulo sa isang ingay na nagmumula sa gearbox, at pagkatapos ay binaklas ang mekanismo at inayos ang problema bago ito maging isang pagkasira. Lumalapit siya sa kanyang trabaho gamit ang espesyal na pamamaraan. Ang mga taong katulad ko. Nagiging mga taong gumagawa na sila ng parehong trabaho sa loob ng 20 taon. Lahat ng bagay ay pinag-uusapan ni Ars at hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho ng maayos. Kinukonsinti siya ni Hugo dahil lamang sa ang kanyang tiyuhin ay isa sa mga regular na supplier ng butil ni Hugo. Ito ay isa pang bagay na natutunan ko tungkol sa kung paano gumagana ang mundo dito. Mahalaga ang kumpiyansa, ngunit ang mga koneksyon ay kadalasang mas mahalaga. Isinaisip ko ito at ipinagpatuloy ang pagpasan ng karga. Pagkatapos ng 3 linggo, nabasag ang isa sa mga kawing ng gear sa pangalawang baras. Ito ay isang maliit na piraso ng bakal. Maliit lang itong piraso, hindi mahal, pero ibig sabihin nito ay hindi magagamit ang pangitaas na batong panggiling hanggat hindi nagpapalit ang panday. 2 araw pa ang layo ng panday. Galit na galit si Kaigo, pero ang galit niya ay nasusukat sa pera. Tiningnan ko ang piraso ng kahon. Pagkatapos ay tiningnan ko ang gearbox. Tinanong ko si Paul kung mayroon siyang mga ekstrang kawing mula sa anumang lumang mekanismo sa Hilingan. Naisip ito ni Paul, pagkatapos ay dinala ako sa isang sulok sa likod ng Grandvis kung saan may tambak ng mga ekstrang pyesa mula sa mga muling pagtatayo ng lumang Hilingan. Kailangan namin ng kawing. Nakakuha ako ng isa na hindi tamang laki, pero halos kasya naman. Ginugol ko ang buong gabi sa pagliha gamit ang isang flat file hanggang sa magkasya ito. Nanatili ito sa lugar. Nabawi ni Kaigo ang kanyang pangibabaw na bato ng 1 araw at kalahati ng maaga. Hindi siya nagpasalamat. Hindi niya man lang ako binibigyan ng dagdag na pera. Pero nang sumunod na Biyernes, nang walang anumang paliwanag, dinagdagan niya ang aking sahod ng 1 copper kada linggo. Ganito rin ang sinabi ni Kaigo na salamat. Ngayon ay kumikita na ako ng 5 copper kada linggo. Saklaw na nito ang pagkain at tuluyan. Nagsimula na akong mag-ipon muli. Pagkatapos ng 2 buwan, hindi ko na maisip iyon. Kaya kong magbuhat ng mga sako. Simple pa rin ang trabaho. Pero sanay na ang katawan ko rito, at kapag abala ang mga kamay ko, malaya ang isip ko. Ibig sabihin, halos lahat ng oras ko ay ginugugol ko sa pag-iisip. Iniisip ko ang Hilingan. Hindi lang tungkol sa pagtatrabaho rito, kundi tungkol sa kung paano ito gumagana. Itinutulak ng ilog ang mga sagwan ng gulong ng may puwersang nakadepende sa bilis ng tubig at lapad ng mga sagwan. Kino-convert ng gulong ang pagtulak na iyon sa pag-ikot. Ang pag-ikot ay nagpapaikot ng paalang na baras. Ang baras, sa pamamagitan ng serye ng mga gears, ay nagpapaikot ng patayong baras. Ay kumukonekta sa gulong na nagpapaandar sa gilingang bato. Binabago ng bawat gear sa cade ng ito ang ugnayan sa pagitan ng bilis at puwersa. Mas mabilis umiikot ang mas maliit na gear, ngunit may mas kaunting puwersa. Mas mabagal umiikot ang mas malaking gear, ngunit may mas maraming puwersa. Sinimulan kong gumuhit ng mga diagram sa mga sulok ng aking papel. Hindi dahil kailangan ko ang mga ito para maunawaan ang Hilingan. Naiintindihan ko na iyon, kundi dahil sinusubukan kong unawain ang isang bagay na higit pa sa Hilingan. Ganito ang kadena, ang tubig ay tumutulak, ang gulong ay umiikot, ang baras ay umiikot. Pinapataas ito ng mga gear. Ibinababa natin ito, at ang bato ay gumiling. Ang parehong enerhiya ay naruroon sa bawat hakbang, nagbabago lamang ito ng anyo. Ang pagtulak ay nagiging pag-ikot. Ang pag-ikot ay nagiging mas mabagal, mas mabigat na pag-ikot. Ngunit walang idinagdag, at walang nawawala. Ang enerhiya mula sa tubig ay kapareho ng naipadala sa gilingang bato. Isang gabi, nakaupo ako sa hagdan ng pabahay ng gulong, pinapanood ang pag-ikot ng baras. Napakalakas ng hangin ngayon, at ang pantulong na paglalayag ng hangin sa itaas na gusali, na ginagamit ni Hugo sa mga araw na mababa ang tubig, ay patuloy na umiikot buong hapon.
Pinanood ko ang pag-ikot ng baras. Ito ay umiikot pa rin. Ito na. Ngayong gabi, kapag humina ang hangin, mas kaunti ang ikot nito. Kapag tuluyang tumigil ang hangin, titigil ang baras, at lahat ng pag-ikot na iyon, lahat ng enerhiyang inilalagay ng hangin sa sistemang ito, ay mawawala lamang. Saan ito pupunta? Wala itong patutunguhan. Naglalaho lamang ito. Titigil ang baras. Titigil ang mga gears. Titigil ang bato. Anuman ang ibinibigay ng hangin sa hill engine, naubos ito agad ng hill engine pagkakuha nito, at wala itong paraan para makatipid dito. Naupo ako roon ng ilang sandali, iniisip kung ano ang mangyayari. Paano kung ang pag-ikot ay gagamitin para sa ibang bagay maliban sa pugiling ng butil? Ano ang mangyayari? Kung ang umiikot na baras na iyon ay gagamitin para sa isang bagay, wala na akong mga salita para ilarawan ito. Mayroon akong isang imahe, isang umiikot na baras na gumagawa ng isang bagay, nag-iimbak ng isang bagay. Hindi paggalaw, hindi init. Isang bagay na maaaring pakawalan mamaya kapag kinakailangan, tulad ng tubig sa likod ng isang dam. Hindi ko pa alam kung ano ang isang bagay na iyon. Ngunit ang tanong ay malinaw at hindi ito masasagot. Sa lungsod, sa kalye sa likod ng katedral, mayroong isang nagbebenta ng mga segunda manong gamit na nagbebenta ng mga muebles at gamit sa bahay, kasama ang paminsan-minsang libro. Sa loob ng 2 buwan, tinitingnan ko ang kanyang mga stand tuwing libre akong mga linggo ng umaga. Karamihan sa mga librong pangrelihiyon at mga almanac sa agrikultura ang dala niya. Ngunit isang linggo sa unang bahagi ng taglagas, dumating ang isang bagong tumpok, at sa ilalim ay nakakita ako ng isang manipis na libro na may punit na gulugod na gawa sa katad. Isang treatise tungkol sa mga likas na katangian, na nakasulat sa Latin. Mayroon itong kabanata tungkol sa tinatawag ng may akda na Aberforth, ang penomeno kung saan ang ilang bagay, kapag ikinuskos sa balahibo o lana, ay nagkakaroon ng kapangyarihang makaakit ng maliliit at magaan na bagay. Nagkakahalaga ito ng 3 tanso. Binili ko ito nang walang pag-aalinlangan. Naupo ako sa tabi ng bintana ng gabing iyon at binasa ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maikli ang kabanata, 12 pahina lamang, at ang masalimuot na Latin ay nagpapahirap sa akin na basahin. Ngunit hindi ako tumigil. Inilalarawan ng autor ang mga eksperimento. Ang amber na ikinalat sa telang lana ay humihila ng balahibo. Ang salamin na ikinalat sa seda ay humihila ng manipis na piraso ng pergamino. Ang puwersa ay naglalakbay sa isang metal na alambre sa loob ng maikling panahon at pagkatapos ay naglaho. Walang paliwanag ang autor kung bakit ito nangyayari. Ginagamit lamang niya ang sarili niyang mga obserbasyon. Isinulat ko ang aking mga obserbasyon at tumigil doon. Binasa ko ang kabanatang iyon ng 3 beses. Totoo ang puwersang iyon. Sinubukan ito ng autor at itinala ang mga resulta. Ang pagkuskus ng lana sa lana o hibla ay lumilikha ng isang bagay. Tawagin itong isang katangian, isang tensyon, o isang static na kondisyon na maaaring mag-radiate at humila ng mga bagay. Ang puwersang iyon ay dumadaan sa metal. Mabilis itong nawawala. Humiga ako sa banig ng tulay at, nakatitig sa kisame, iniisip ang kidlat. Ang kidlat din ay isang puwersa na naglalakbay sa hangin at tumatama sa lupa. Ang kidlat din ay umiiral ng ilang sandali. Isang bahagi ng isang segundo, at pagkatapos ay nawawala ito. Nawawala. Sinusundan din ng kidlat ang metal. Nabasa ko na ang mga bakal na tore ng simbahan ay mas madalas na tinatamaan ng kidlat kaysa sa mga pader na bato. Ang kidlat ay nagbubunga ng liwanag, init, at tunog ng pagkaluskos na maririnig kahit milya-milya ang layo. Ang paglabas ng Aberforth ay nagbubunga ng isang maliit na bitak at isang maliit na kislap. Pareho lang sila. Halos sigurado akong pareho lang sila. Ang laki lang ang lubos na magkaiba. Ang kidlat sa bagyo sa tag-init ay mas malaki kaysa sa kidlat na kayang gawin ng isang piraso ng Eber, ngunit ang hugis ay eksaktong pareho. Pareho silang hindi gaanong. Biglang may lumabas na matinding puwersa sa landas ng paglaban. Parehong dumaan sa metal. Parehong naglalaho sa isang iglap. Kung tama ako, ang kidlat ay hindi isang banal na kababalaghan. Hindi ito ang puot ng kalangitan. Ito ay isang likas na puwersa. Ang parehong puwersa na naninirahan sa isang piraso ng pinakintab na amber. Sa isang sukat na hindi kayang makamit ng amber mismo. Ibig sabihin,
maaari itong pag-aralan, at kung maaari itong pag-aralan, maaari itong maunawaan, at kung maaari itong maunawaan, marahil ay maaari pa itong kopyahin. Nang gabing iyon ay nagising ako ng gabing iyon. Nakahanap ako ng ginto. Pagkalipas ng 3 linggo, nagtatrabaho ako sa gabi sa isang tore malapit sa Market Square. Nakuha ko ang karagdagang trabahong ito kay Paul, nakakilala ang may-ari, ang paglilinis ng mga mesa at kung kailan dapat labhan ang mga ito. Mababa ang sweldo, ngunit napupuno nito ang pagitan ng tungkulin sa hilingan at oras ng pagtulog, at kailangan ko ng pera para sa mga supply. Sa isang mesa malapit sa bintana, isang lalaki ang nagtuturo ng karunungan sa 4 na batang estudyante. Siya ay mga 50 taong gulang, maayos ang pananamit, at ang kanyang tindig ay tila nagmumungkahi na sanay siyang makinig. Isa siyang lecturer sa City Collegiate. Nakita ko siya noong naghahatid ako. Nakita ko siyang papasok sa gusali. Kidlat ang tinutukoy niya. Bumagal ako habang nililinas ang katabing mesa para makinig ako. Ipinapaliwanag niya sa mga estudyante na ang kidlat, sa kanyang mga salita, ay isang paglabas ng namamagang hangin na dulot ng banggaan ng umaagos na alon sa langit. Sabi niya, ito ay isang meteorolohikal na penomeno na walang kinalaman sa mga bagay sa lupa o mga mekanikal na pagkalugi. Ang kidlat ay walang mekanismong higit pa sa isang alon sa karagatan. Inisip ko ito sandali. Pagkatapos ay sinabi ko, kung wala itong direksyon o mekanismo, bakit ito laging nagmumula sa itaas pababa? Ang isang alon ay naglalakbay ng paalang. Ang kidlat ay naglalakbay ng patayo. Sino ang nagtatakda ng direksyon nito? Lumingon ang lecturer at tumingin sa akin na parang isang boses na biglang lumitaw bilang isang tao, dahil ang langit ay nasa itaas. Sabi niya, ang mga estudyante ay nasa hostel. Tungkol iyon sa lokasyon. Sabi ko, ngunit hindi iyon nagpapaliwanag ng direksyon. Kung ang puwersa ay walang mekanismo, hindi ito dapat magkaroon ng ginustong direksyon. Ngunit palagi itong may ginustong direksyon. Tiningnan niya ako sa mata ng ilang sandali. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Bumalik siya sa kanyang mga estudyante at nagpatuloy sa kanyang lektura, na parang wala akong sinabi. Bumalik ako sa paglilinis ng mesa. Hindi ako nasaktan. Naiintindihan ko ang nangyari. Hindi niya sinagot ang tanong. Nagbiro lang siya at nagpatuloy. Madalas itong ginagawa ng mga tao kapag wala silang sagot. Ngunit ayaw nilang magmukhang ignorante o hindi sigurado. Nakita ko na itong nangyari dati kay Brother Ansel, sa aklat ng Geometria. Ang tanong ay nananatiling pareho. Isang puwersang mas gusto. May direksyon ito. Ibig sabihin, mayroon itong istruktura. Ibig sabihin, mekanikal ito. Ano man ang isipin ng lecturer, ibinabalik ko ang walang laman na tasa sa kusina at iniisip kung ano ang susunod kong kakailanganin. Ang puwersa ng enerhiya ay dumadaan sa metal at nawawala. Kailangan kong maunawaan kung bakit ito nawawala at kung may paraan para mas tumagal ito. Kailangan ko ng mga materyales na susubukan. Kailangan ko ng oras at isang workspace na hindi kasing taas ng mga sako ng butil. May naipon akong pera, hindi gaanong kalaki, pero sisimulan ko na itong gastusin ngayon. Nag-iipon ako para sa isang buwan para makabili ng isang piraso na nakikita ko sa palengke, halos kasing laki ng aking hinlalaki. Maputlang dilaw, mapurol sa gitna, at perpektong makinis sa isang gilid kung saan ito pinutol. Gusto ng mga ngalakal ng 5 tanso. Kinumbinsi ko siya ng 4.5. Ibinalik ko ito sa itaas ng hilingan at inilagay sa pasimano ng bintana, habang tinatitigan ito sandali. Ang 4.5 tanso ay halos buong linggong ipon ko. Kung hindi iyon gumana, masasayang ko ang isang buwang pasensya sa isang piraso ng nagyelong dagta ng tree gum na pinutol ko mula sa isang lumang medyas. Kumuha ako ng isang piraso ng lana at kinukuskus ang amber pabalik-balik. 20 beses, 30 beses. Naglagay ako ng isang maliit na balahibong kinuha mula sa kamay ni Hugo sa ibabaw nito. Tumataas ang balahibo patungo sa amber. Hindi gaanong kalakihan, ilang milimetro lamang. Ngunit malinaw at paulit-ulit itong tumataas. Pagkatapos ng bawat kuskusin, kapag mas lumalapit ako sa pagbomba, nararamdaman ko ang puwersa. Totoo ito. Maliit ito at nawawala sa loob ng 1 minuto. Ngunit naroon ito at pare-pareho. Hinawakan ko ang amber sa dilim at inilapit ang aking daliri sa gilid nito. Isang mahinang kaluskos,
Isang kislap na kasing liit ng isang butil ng buhangin, ay tumatagal ng isang bahagi ng isang segundo. Lumilitaw ito. Pinag-isipan ko ito sandali. Tinatawag ito ng treatise na Aberforce. Wala pa akong mas magandang pangalan. Tinatawag ko lang itong The Force. Ito ay umiiral sa aking mga butas ng ilong at sa aking isipan. Maaari itong malikha sa pamamagitan ng friction. Maaari itong maiimbak sa Aber ng maikling panahon. Kapag nakahanap ito ng paraan upang maabot ang isang bagay na malapit, ito ay inilalabas bilang isang spark. Ito ang mga katotohanan. Ngayon kailangan kong maunawaan ang mga limitasyon nito. Gaano karami ang maaaring maiimbak? Gaano katagal ito tatagal? Maaari ba itong dalhin? Maaari ba itong maging? Maaari ba itong dagdagan? Sinimulan ko ang pagsubok. Ang unang tanong ay simple. Ang pagkuskus ba ng mas matagal ay lumilikha ng mas maraming puwersa? Kinuskos ko ang langis ng 10 beses. Kinuskos ko ito ng 20 beses. Kinuskos ko ito ng 50 beses. Ang kawali ay naglalaman ng parehong bilang ng mga pritong patatas sa bawat pagkakataon. May limitasyon. Ang langis ay napupuno ng mabilis hanggat maaari at pagkatapos ay hindi na kayang dagdagan pa. Gaano man katagal ko itong kuskusin, parang isang tasa. Kapag puno na ito, ang pagdaragdag pa ay hindi makakatulong. Kaya ang langis mismo ang limitasyon. Hindi ang pagkuskus. Ang pangalawang tanong ay, maaari ko bang ilipat ang puwersang ito sa ibang lugar? Ako. Idinikit ko ang isang manipis na alambreng tanso sa naka-charge na damper at inilapit ang kabilang dulo sa balahibo. Wala. Sinubukan ko ulit, wala. Sinubukan ko sa pangatlong beses, at sa pagkakataong ito ay nakaramdam ako ng bahagyang kaluskos sa aking mga daliri na nakahawak sa alambre, at walang narating sa kabilang panig. Ang puwersa ay naglalakbay sa alambre at naglalaho. O sa halip, hindi ito naglalakbay. Kumakawala lang ito sa akin sa sandaling madikitan ng alambre ang damper dahil kailangan nito ang pinakamaikling landas upang maabot ang isang bagay na maabot nito, na siyang aking kamay. Ang alambre ay hindi isang channel. Ito ay isang. Ang alulod ay ang alulod. Isinulat ko ito. Ang metal ay walang puwersa. Ang metal ang nagpapakawala nito. 2 araw ko na itong pinag-iisipan. Hindi ko pa rin ito maintindihan. Sabi ni Tritice, ang puwersa ay dumadaan sa alambreng metal. Pero kapag sinubukan ko ito, nawawala ito. Siguro mali ang Tritice. Siguro mali ang aking pagsusuri. Siguro may pagkakaiba sa pagitan ng puwersang dumadaan sa alambre at ng puwersang inilalabas mula sa alambre. Hindi ko pa sapat ang alam ko para malaman. Pangatlong pagsubok, kumuha ako ng 2 pang piraso ng abrasive. Maliliit at murang piraso na ibebenta ng isang mag-aalahas. Natagpuan sa isang tambak ng basura. Isang tanso para sa bawat isa. Hiwalay kong kinakarga ang 3 piraso at inilalapit ang mga ito sa isa't isa para makita kung magkakaugnay ang mga puwersa. Hindi. Kinakansela nila ang isa't isa. Kapag ang 2 piraso ng may kargang silid ay naglapit sa isa't isa, ang puwersa sa pagitan nila ay pinakakawalan. Isang maliit na bitak at ang parehong piraso ay nagiging neutral. Parehong resulta sa 3 piraso ng may kargang. Kinakansela nila ang isa't isa bago kumaipadala ang puwersa kahit saan nakapakipakinabang. Nagpatuloy ito sa loob ng 3 linggo. Trabaho sa hill gun at mga tab. Isang oras na ginugugol sa loft tuwing gabi pagkatapos ng aking shift kasama sina Aber, Feather, at ang aking mga tala. Walang kapakipakinabang. Totoo ang force. Maaari itong malikha. Ngunit wala pa akong magagawang makabuluhan dito dahil hindi ko ito mapigilan. Hindi ko ito magagalaw. Hindi ko ito matipon tulad ng ginagawa ng isang piraso ng Aber Alvey. Lalo akong nabigo. Hindi dahil mahirap ang problema, kundi dahil hindi ko pa nakikita ang solusyon. Nandoon ito. Alam kong nandoon ito. Tinitingnan ko lang ang maling bahagi nito. Bumalik na ako sa pagbabasa. Noong unang bahagi ng tagsibol, isang bagong tumpok ng mga libro ang dumating malapit sa pangalawang lote sa Cathedral Street. Ito ay inalis mula sa ari-arian ng isang tao sa labas ng lungsod. Maingat kong sinasala ang tumpok tuwing linggo ng umaga. Karamihan dito ay mga libro tungkol sa teolohiya at mga gamit sa bahay. Ngunit sa ilalim ay isang manipis na polyeto. Sulat kamay, na kalaunan ay kinopya ng isang propesyonal na eskriba. Tila mga tala ito ng isang natural na pilosopo. Tungkol sa mga sangkap na nagko-conduct at hindi nagko-conduct. Nagkakahalaga ito ng isang tanso.
Ang sulat kamay ng eskriba. Napakasikip at mahirap. Pero nababasa ko ito. Ipinaliwanag ng manunulat ang isang pagkakaiba na hindi ko pa nakitang ganito kalinaw na naisulat noon. Isinulat niya na ang ilang mga sangkap ay nagpapahintulot sa puwersa ng enerhiya na dumaan sa mga ito ng madali. Ang mga metal, basang bagay, at mga likido ay halos ganap na humaharang dito. Tuyong salamin, tuyong kahoy, ang enerhiya mismo, asupra, pagkit, ang puwersa ay hindi naglalakbay sa iba pang mga grupo. Nananatili ito kung nasaan ito. Binasa ko ang pangungusap na iyon ng 3 beses. Ang salamin ay hindi nagsasagawa ng puwersa. Ang metal ang nagsasagawa. Kung ilalagay ko ang metal sa loob ng salamin, haharanggan ng metal ang puwersa. Hahawakan nito ang puwersa, at pipigilan ito ng salamin sa pagtakas. Inilagay ko ang comfort sa ilalim. Hanggang ngayon, sinusubukan kong kulungan ang puwersa sa hibla, na siyang pinagmumulan, hindi ang lalagyan. Lumilikha ang hibla ng puwersa kapag kinukuskos at hinahawakan ito ng ilang sandali bago ito bitawan. Ngunit ang hibla ay isang mahinang lalagyan. Dahan-dahan itong inilalabas ang puwersa sa hangin. Kailangan ko ng lalagyang ginawa para sa layunin. Isang bagay na kayang hawakan ang puwersa nang hindi ito binibitawan. May kontroladong paraan iyon para ipasok at alisin ang puwersa. Metal sa loob, salamin sa labas, may alambreng papasok, may alambreng lalabas. Darating, ang puwersa ay papasok sa panloob na alambre. Hahawakan ito ng metal sa lugar. Hindi ito makakatakas sa mga dingding na salamin at ilalabas lamang sa panlabas na alambre kapag gusto ko ito. Kailangan ko ng sisidlang salamin. Pumunta ako sa glassblower na nagtatrabaho sa mga pwesto sa palengke tuwing Huwebes ng umaga. Isa siyang matandang lalaki na gumagawa ng mga bote, mga panel ng bintana, at kung minsan ay mga pandekorasyon na bagay para sa mga mayayamang tahanan. Ipinaliwanag ko ang gusto ko. Isang tasa na salamin na kasing laki ng aking kamao na may mga dingding na kasing pantay ng kaya niyang gawin. Kung maaari, dapat walang mga bula. Tinanong niya kung ano ito. Para ba sa trabaho? Sabi ko, para sa isang eksperimento. Kumuha siya sa akin ng 3 tanso at hiniling na bumalik ako pagkalipas ng 4 na araw. Ginugol ko ang 4 na araw na iyon sa pagtitipon ng mga natitirang materyales. Manipis na metal na foil, nakakita ako ng lead foil na ginagamit sa pagtatakip ng mga bote ng alak sa basurahan sa likod ng isang tindahan ng alak. Kumuha ako ng sapat para matakpan ang loob at labas ng isang tasa. Isang maliit na alambreng tanso, na binili ko mula sa junkyard ng isang panday ng metal sa halagang kalahating tanso, at isang manipis na metal na baras na magsisilbing contact point sa loob ng sisidlan. Pagkalipas ng 4 na araw, natagpuan ko ang basong tasa. Maingat ko itong pinuno ng lead. Inilapat ko ang foil at idinikit ito sa salamin. Binalot ko ang pangalawang patong ng foil sa labas. Kumuha ako ng alambreng tanso mula sa panloob na foil at binaluktot ito sa itaas na bakana upang bumuo ng isang maliit na loop. Ito ang charging contact. Iniwan ko ang panlabas na foil upang gamitin bilang discharge contact. Kinarga ko ang iber. Idinampi ko ang wire loop dito. Kinuskos itong muli at hinipo itong muli. Paulit-ulit ko itong ginawa. Sinusubukan kong maglagay ng pinakamalakas na puwersa hanggat maaari sa alambre papunta sa panloob na foil. Ginawa ko ito ng mga 2 minuto. Pagkatapos ay tumigil ito. Tinanggal ko ang panlabas na foil. Naglagay ako ng tuyong balahibo malapit sa foil. Walang nangyari. Wala itong silbi. Sinubukan ko na lang ang finger test. Tulad ng naramdaman ko ang paglabas mula sa alambre dati, inilapit ko ang daliri ko sa panlabas na foil. Sa pagkakataong ito, hindi maliit ang tunog. Tumama ito sa daliri ko ng napakalakas kaya't naatras ang buong kamay ko. Tumama ang siko ko sa dingding, at hindi ko sinasadyang napaupo sa sahig. May naramdaman akong kiliti mula sa daliri ko hanggang sa palso ko. Naupo ako roon ng 10 segundo, nakatitig sa mga daliri ko. Bumukas ang pinto ng bodega, at sumilip si Hugo mula sa pasilyo. Ano ang tunog na iyon? Sinabi kong nahulog ako. Sinabi niyang tumigil ka sa pagkahulog at pumunta ka at kunin ang panghapong delivery. Isinara niya ang pinto. Tiningnan ko ang bulungan ng salamin sa sahig sa tabi ko. Pumasok na ang puwersa. Pinigilan ito ng salamin sa lugar, at habang papalapit ang aking daliri, agad itong bumitaw. Puno na ang tasa, at maaari ko itong ibuhos kung gusto ko.
Maingat ko itong kinuha at inilagay sa may bintana. Nangangati pa rin ang aking kamay. Mayroon akong lalagyan. Isang totoong lalagyan, hindi isang baras, hindi isang alambre, kundi isang espesyal na sisidlan na idinisenyo upang maglaman ng puwersa. Ipinaliwanag ng may akda ng ampat ang teorya. Ako ang gumawa ng bagay na iyon. Gumagana ito. Pero habang nakaupo pa rin sa sahig at nanginginig ang mga kamay, malinaw kong nakikita ang susunod na problema. Isang beses na nag-charge ang sisidlan. Isang beses itong naglalabas ng kuryente, at wala itong laman. Parang balde. Isang kapaki-pakinabang na bagay. Pero sa huli, isa lang itong balde. Para makabuo ng anumang malaking puwersa, kailangan ko ng pinagmumulan na maaaring patuloy na punan ito. Hindi isang piraso ng amber na maaari kong kuskusin gamit ang aking kamay sa loob ng 2 minuto at pagkatapos ay makatanggap ng matinding pagyanig. Isang bagay na lumilikha ng puwersa ng tuloy-tuloy. Kailangan ko ng pinagmumulan ng patuloy na puwersa. Nagsimula akong mag-isip muli tungkol sa heat gun. Shaft. Umiikot ito, umiikot ang mga gears, gumugulong ang mga bato, hanggat itinutulak ng tubig o hangin, lahat ay patuloy na gumagalaw. Hanggat ang pinagmumulan ay patuloy, ang enerhiya ay patuloy. Kung makakaisip ako ng paraan upang gawing patuloy na puwersa ang patuloy na paggalaw, ang parehong puwersa na umiiral sa isang sisidlan, ngunit nalilikha ng pag-ikot sa halip na alitan, mapupuno ko ang sisidlan ng mas mabilis kaysa sa pagkaubos nito. At kung mapupuno ko ito ng mas mabilis kaysa sa pagkaubos nito, mapapagalaw ko ang isang bagay, mapasisindihan ang isang bagay, mapapagalaw ang isang bagay. Hindi ko alam kung paano ito gagawin ngayon, ngunit alam ko kung saang direksyon. Hapon ng taglagas, at lumalakas na ang hangin simula pa noong tanghali. Nang dumating ang huling kariton ng butil sa heat gun, napakalakas ng bagzo ng hangin kaya mas mabilis na umiikot ang pasimano sa itaas na gusali kaysa dati. Kakabit lang ni Yugo ang 2 batong panggiling, na bihira niyang gawin ng sabay dahil ang lakas mula sa baras ay sobra para sa isang bato, at ayaw niyang sayangin ang lakas. Bahagyang nanginag ang buong gusali. Ang baras ay umiikot ng napakabilis na malabo. Tiningnan ko ang papasok. Natapos ko nang ikabit ang mga bag at tumayo sa tabi ng gearbox, pinapanood ang pag-ikot ng shaft. Ilang linggo ko nang iniisip ang parehong problema. Ang sisidlang salamin ay maaaring i-compress. Hawak nito ang puwersa. Ngunit isang karga lang ang hawak nito. Isang sesyon ng pagkuskus sa aber, isang mabilis na paglabas, at pagkatapos ay alisan ng laman. Para makagawa ng anumang kapaki-pakinabang, kailangan ko itong punan muli ng mas mabilis kaysa sa pag-aalis ng laman nito. Ibig sabihin, kailangan ko ng pinagmumulan na patuloy na naglalabas ng puwersa, hindi pira-piraso. Sa tuwing naiisip ko ito, pareho lang ang tinatamaan ko, ang friction. Nalilikha ang puwersa, ngunit ang alitan sa mga kamay ay mabagal at hindi pantay-pantay. Kumikiskes ako. Nakakakuha ako ng karga. Kumikiskes ulit ako. Nakakakuha ako ng karga. Ang bawat kaskos ay maliit na bahagi lamang. Tiningnan ko ang baras. Umiikot ito sa bilis na hindi kayang tapatan ng aking mga kamay. Umiikot ito ng 6 na oras ngayon at iikot pa ng 3 oras. Iikot ito bukas at higit pa roon. Hanggat may hangin at tubig na dumadaloy, hindi napapagod ang heat gun. Hindi kailangan ng pahinga ang baras. Ang puwersa ay nalilikha ng alitan. Ang baras ay patuloy na kumukuskos. Kung maglalagay ako ng isang bagay sa baras na maaaring gumalaw sa ibang direksyon. Pagkuskus sa isang bagay, lana sa lana, salamin sa balahibo. Anumang pares ng friction na lumilikha ng puwersa ay patuloy na magkuskos. Mas maraming puwersa sa bawat pag-ikot. Ang patuloy na pag-ikot ay nangangahulugang patuloy na puwersa. Hindi isang balde na puno ng tasa por tasa, kundi isang umaagos na batis. Nakatayo ako roon ng ilang sandali at dinala ang ideyang ito sa lohikal na konklusyon nito. Ang isang baras ay nagpapaikot sa isang disk. Ang disk ay kumukuskos sa mga nakapirming pad. Ang mga pad ay nag-iipon ng puwersa. Ang puwersa ay ipinapadala sa pamamagitan ng mga alambre patungo sa mga sisidlan na salamin. Napupuno ang mga sisidlan. Kapag puno na ang mga ito, makakakuha ako ng kuryente mula sa mga ito. At, pupunuin muli ng mga disk ang mga ito habang kumukuha ako ng kuryente mula sa mga ito. Patuloy na pinagmumulan, patuloy na imbakan, patuloy na output.
Bago napansin ni Hugo na nakatayo lang ako nang walang ginagawa, bumalik na ako sa trabaho. Nang gabing iyon, umupo ako sa loft ng 2 oras at dinisenyo ang disk. Batay sa alam ko tungkol sa mga materyales na conductive at non-conductive, ang isang glass disk ang pinakamainam. Ang mga wool o fur pads na nakakabit sa magkabilang gilid ay maglalapat ng presyon habang umiikot ang disk. Ang isang metal contact point sa gilid ay kokolekta ng puwersa at ipapadala ito sa alambre. Ang buong setup. Isang simpleng ehe na gawa sa kahoy at isang frame para hawakan ito. Hindi kailangang malaki ang disk para sa unang pagsubok na ito. Hindi ko sinusubukang paganahin ang kahit ano. Gusto ko lang patunayan ang prinsipyo na ang pag-ikot ay lumilikha ng isang patuloy na daloy ng puwersa sa halip na isang cargo lamang ang gumagana. Kailangan ko ng isang glass disc, mga wool pads, isang maliit na frame na gawa sa kahoy na maaaring magkasya sa isang workbench sa loft. At kailangan ko ng isang paraan upang malayang umikot ang ehe ng walang labis na friction, dahil ang friction sa mga bearings ay pipigil sa pag-ikot na iyon. Kailangan ko ito. Makakabili ako ng lana ng mura sa palengke. Makakaputol ako ng kahoy mula sa isang kotse na nakakalat sa bakuran ni Hugo. Malulutas ko ang friction sa mga bearings sa pamamagitan ng paggamit ng tinunaw na taba bilang pampadulas. Ito ang ginagamit sa mga gearbox sa mga hilingan. At palaging may maliit na sisidlan malapit sa gearbox. Ang problema ay ang mismong glass disc. Kailangan itong maging perpektong patag at sapat ang laki upang magbigay ng sapat na hangin sa ibabaw para sa friction. Ang parehong glass blower na gumawa ng aking sisidlan ay makakagawa nito. Aabutin ito ng hindi bababa sa 6 na tanso. Siguro 8. Mayroon akong 4 na natipid. Kailangan ko ng 4. Kailangan ko ng mas maraming tanso, at ganoon din sa mga sumunod na linggo. Bago matapos ang panahon ng pamilihan sa Taglagas at isinara ng glassblower ang kanyang tindahan hanggang Tagsibol. Nagtrabaho ako sa Torre tuwing gabi sa loob ng 2 linggo. Nagtrabaho ako ng karagdagang kalahating araw sa Hilingan tuwing Sabado, na sinang-ayunan naman ni Hugo dahil mabigat ang panahon ng pugiling sa Taglagas at kailangan niya ng mga kamay. Sa pagtatapos ng 2 linggo, mayroon na akong 7 tanso. Pumunta ako sa glassblower at sinabi sa kanya kung ano ang kailangan ko, isang patag na disk na 2 lapad ng kamay ang lapad, kasing patag ng kaya niya, at isang kagamitan para sa ehe. Isang maliit na butas sa gitna. Humingi siya ng 9 na tanso. Sinabi kong 7, ipinaliwanag na mas madali ang paggawa ng patag na disk kaysa sa paggawa ng bote na may leeg. Pumayag siya sa 8. Binigyan ko siya ng 8 at hiniling ko sa kanya na bumalik pagkalipas ng 1 linggo. Hindi perpekto ang disk. May bahagyang baluktot ito sa isang gilid, na magiging sanhi ng pag-ugoy ng ehe. Naisip kong bumalik at makipagtalo. Ngunit maliit lamang ang baluktot, at ang isang maliit na pag-ugoy ay hindi makakapigil sa eksperimento. Kinuha ko ito at ginawa ang frame. Handa na ang frame ng gabing iyon. Napakasimple. 2 poste para suportahan ang ehe, isang crossbar sa ilalim para sa tibay, at 2 wool pads. Ang mga ito ay nakakabit sa mga adjustable arm para madiin ko ang mga ito sa magkabilang gilid ng disk. Sapat na friction para lumikha ng puwersa, ngunit hindi gaanong kalakas para mapigilan ang pag-ikot. Ang buong bagay ay kasing laki ng isang tinapay. Inilagay ko ito sa isang patag na tabla at sinuri ang pag-ikot sa pamamagitan ng pagpihit ng ehe gamit ang aking mga daliri. Umikot ang disk, medyo umuuga, ngunit naaayos. Ang mga wool pads ay dumikit sa salamin at lumikha ng bahagyang paghila. Nakaramdam ako ng resistensya, ngunit patuloy na umiikot ang disk. Ikinonekta ko ang isang maliit na alambreng tanso sa isang metal na piraso na nakadikit sa gilid ng disk. Ikinonekta ko ang alambreng iyon sa. Dinala ko ito sa contact sa loob ng glass vessel. Pinaikot ko ang ehe malapit sa contact ng vessel. Nakakita ako ng maliliit na kislap sa isang ritmo, mga isa bawat pag-ikot, bawat isa ay napakaliit. Patuloy akong umiikot, patuloy na dumarating ang mga kislap. Pagkatapos umikot ng 2 minuto, huminto ako at nagsagawa ng discharge test sa vessel. Ang shock ay mas malakas kaysa sa isang M-charge. Hindi gaanong kalakas, ngunit ramdam pa rin. Maliit ang disk, maliliit ang mga pad, at mabagal ang pag-ikot dahil umiikot ako gamit ang kamay. Ngunit makabuluhan pa rin ito. Ang mas maraming pag-ikot ay nangangahulugan ng mas maraming charge. Ang relasyon ay diretso. At totoo nga,
Gumagana ang prinsipyo. Naupo ako at tinitigan ang aparato sa harap ko. Kung kayang dagdagan ng kamay ko ang karga sa bawat pag-ikot, ang isang baras na umiikot sa bilis ngayon ay kayang dagdagan ang karga ng daan-daang beses bawat minuto. Ang mas malaking disk sa halip na mas maliit ay nangangahulugan ng mas malaking surface area at mas malaking puwersa bawat pag-ikot. Ang maraming sisidlan na magkakasama ay nangangahulugan ng mas maraming imbakan. Bumulong ako ng mahina, hindi naririnig. Kung ang hangin ang magpapaikot dito, hindi ang kamay ko, ito ay kikilos ng mag-isa. Ang aparatong ito na nakasakay ay isang laruan. Ngunit ang aking. May iba pa akong iniisip. Kailangan ko itong palakihin, at kailangan ko ng tunay na pinagmumulan ng pag-ikot. Wala ako niyan. Nagsimula akong gumawa ng listahan ng mga materyales para sa isang malakihang bersyon. Masyadong mahal ang malalaking glass disc. Maaari akong gumawa ng ilang karagdagang assembly ng sisidlan. Mangangailangan ito ng oras, hindi pera. Masyadong mahal ang malalaking alambreng tanso. Isang balangkas na metal na makakayanan ang aktwal na puwersa ng pag-ikot. Kakailanganin ko ng panday. Isang pabahay para sa wool patch na automatikong magpapanatili ng tamang presyon. Mayroon akong disenyo. Nangangailangan ito ng mga metal na kabit, na hindi ko kayang gawin ng mag-isa. Ang kabuoang dami ng kailangan ko ay. Ang presyo ay higit pa sa 3 buwan kong sweldo. At iyon ay kung walang masira habang sinusubukan, na hindi maiiwasan, dahil ang mga unang bersyon ay laging nasa Syria. Kailangan ko ng mas maraming pera o ibang paraan para makuha ang mga materyales. Pagkalipas ng 3 araw, hinanap ako ni Fago. Sinusubukan ko ulit ang maliit na generator sa loft, pinapaikot ang disk at nagmamasid kung may mga spark. Pagkatapos ay narinig ko ang mabibigat niyang yabag sa hagdan. Lumapit siya, tiningnan ang aparato. Pagkatapos ay tiningnan niya ako, at ang kanyang mukha ay nagbago sa nakikita mo kapag may nangyaring mali sa hilingan. Saan mo nakuha ang lana para sa mga pad na iyan? Tanong niya. Agad kong napagtanto na galing ito sa isang maliit na bale sa sulok ng imbakan ng lana na itinatago ni Hugo para sa pag-iimpake at pagpapadala ng mga maselang bagay. Kumuha ako ng 23 linggo na ang nakalipas noong akala ko hindi ko kakailanganin ng marami. Ang parehong bale na imbakan. Sabi ko, alam ko kung aling bayarin. Tiningnan niya ito. Akin yan. Dapat ako ang nagtanong. Dapat ikaw ang nagtanong. Mahinahon at kalmado ang kanyang boses, na mas malala pa sa pagsigaw. Kinukuha ng mga trabahador ko ang mga bagay nang hindi humihingi, at pagkatapos ay naiiwan akong walang trabahador. Iyon mismo ang nangyayari. Tama siya. Hindi ako makikipagtalo sa kanya. Bago ka gumawa ng anumang desisyon, sinasabi ko, bumaba ka sa secondary gear housing. Tumingin siya sa akin. Bakit? Dahil inayos ko na. 3 buwan nang may problema ang secondary gear housing. Ang ehe ng isa sa mga gulong ng intermediate gear ay naging mahina. Ang upuan ay napudpad ng baluktot, at ang gear ay nawawalan ng contact sa katabing ngipin sa bawat iba pang pag-ikot. Nagresulta ito sa mahinang tunog ng pag-click at unti-unting pagbaba ng kahusayan ng secondary gear. Si Kaigo ay dating may panday. Sinabi ng panday na kailangang palitan ang kagamitan, na nangangahulugan ng pag-order ng bagong paghulma, na magastos at mabagal. Gumamit ako ng isang kimpal, isang patag na reference plate na hiniram ko mula sa talyer ng panday, at mga 8 oras na pagsusumikap sa loob ng 3 gabi upang gilingin ang upuan ng ehe. Pagkatapos ay pinakintab ko ito gamit ang isang piraso ng katad na huden upang punan ang puwang. Ngayon ay wala na ang pag-ugoy. Tumigil na ang pag-click, at ang pangalawang bato ay tumatakbo ng maayos tulad ng dati nang walang hilingan. Bakit siya yumuko sa pabahay at inilalagay ang kanyang kamay dito habang ito ay tumatakbo? Ang panginginig na iyon. Sinubukan niyang damhin ang bagay na dating naroon. Tumayo siya. Tiningnan niya ang mga gamit. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ikaw ang gumawa nito. Sabi niya, oo. Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, ibalik mo ang lana na kinuha mo. Bumalik siya sa itaas. Hindi niya ako tinanggal sa trabaho. Naglagay ako ng 2 dakot ng lana pabalik sa bale. Nang hapong iyon, pinalitan ko ito ng lana na binili ko sa palengke kinabukasan. Parehong dami, pareho ang kalidad. Ang kabuoang gastos ko ay 3 tanso. Bilang resulta, mayroon pa rin akong trabaho. Mayroon akong bubong at pagkain. Pero hindi ko kailangan ng mga materyales.
Hindi pa neresolba ang problema. Mayroon akong 7 tansong ipon at isang listahan ng mga bahagi na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 tanso. Papayagan ako ni Kaigo na manatili, ngunit hindi niya babayaran ang mga eksperimento. Puno na ang trabaho ni Taven. Kinukuha ko na ang bawat shift na available. Hindi ko kailangan ng boss, kundi ng ibang source. Isang taong makakakita kung ano ang maaaring maging resulta nito at magpapas siyang mamuhunan dito bago pa man ito matapos. Wala pa akong kilalang ganyan, ngunit alam ko kung ano ang hitsura nila. Isang taong maniniwala dito batay sa sabi-sabi sa halip na sabi-sabi. Gumawa ng mga desisyon batay sa mga numero. Isang taong sapat na ang karanasan sa mundo upang makilala kung kailan totoo ang isang bagong bagay. Bumalik ako sa loft at nagdagdag ng isa pang bagay sa listahan. Paghahanap sa taong iyon, nagkataong nakilala ko si Mar sa palengke isang Huwebes ng umaga. Tinitingnan ko ang mga presyo ng alambre sa linya ng mga panday. Kailangan ko ng alambreng tanso para sa isang generator, at sinusubaybayan ko kung magkano ang singil ng iba't ibang nagtitinda para malaman ko ang tamang presyo bago ako bumili. Ang ikatlong tindahan ay pagmamay-ari ng isang binata na mukhang mga 25. Malapad ang kanyang mga balikat. May mga braso siya. May mga bakas siya ng paso mula sa kanyang paggawa sa pugon at isang mukha na tila nagpapahiwatig na hindi siya kailanman naghinala ng sinuman. Mayroon siyang alambreng tanso sa isang maliit na kahoy na spool na may nakaukit na presyo sa kahoy. Ang presyo ay wala pang kalahati ng presyo sa 2 pang tindahan. Hindi ito diskwento o espesyal na alok, hindi patas lamang ito. Itinakda niya ang presyo ng hindi alam ang aktwal na presyo sa merkado. At ang sino mang bibili nito ay kumukuha ng pera mula sa kanyang bulsa. Nakatayo ako roon sandali. Maaari kong bilhin ang alambre sa presyo niya. Kaya kong bayaran ang mas mababa sa aking budget at umalis. Iyan ang matalinong gawin. Makikialam sana ako, pero hindi ko gagawin iyon. Mali ang presyo ng alambre mo, sabi ko sa kanya. Tumangala siya mula sa singsing na kanyang inihahain. Mali, paano? 2 tindahan ang layo, ang parehong gauge ay ibinebenta sa halagang 11 tanso. 5 ang hinihingi mo. Sa tuwing may bibili sa iyo, 6 na tanso ang nalulugi sa iyo. Ibinaba niya ang habihan at tiningnan ang presyo sa spool. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Hindi siya galit. Mukhang tunay siyang nagulat, na parang may itinuro na isang bagay na halatang hindi niya napansin. Bakit mo sinasabi sa akin? Sabi niya, maaari mo sanang binili ito mismo. Dahil kailangan ko ng isang metal worker na makakagawa ng masalimuot na mga pyesa, hindi lang isang beses na pagbili. Ang isang beses na pagbili ay magbibigay sa akin ng alambre. Ang isang metal worker ay magbibigay sa akin ng lahat para sa susunod na taon. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay tumawa siya. Isang maliit, nagulat na tawa, na parang nakakatawa ito at naniniwala rito. Ilang taon ka na? 16 na inulit niya. Kinuha niya ang spool at tiningnan muli ang presyo. Pagkatapos ay ibinaba niya ito. Anong uri ng mga pyesa? Ang pangalan niya ay Marco. Gumagawa siya ng murang alahas para sa palengke. Gumagawa siya ng mga pasadyang metal na kagamitan para sa mga manggagawa na nangangailangan ng maliliit na bahagi at kung minsan ay gumagawa ng mga pandekorasyon na gawaing bakal para sa mga bahay. Siya ay may mga bihasang kamay. Ang trabaho sa file sa singsing na kanyang pinagtatrabahuhan ay napakatumpak at malinis. Ang kanyang bookkeeping ay talagang pangit. Ang kanyang pagpepresyo ay batay sa hula at likas na ugali, na nangangahulugang minsan siya ay tama at madalas na mali. Wala siyang sistema, walang ledger, at sa katapusan ng buwan, walang paraan upang malaman kung siya ay kumita o nawalan ng pera. Ipinaliwanag ko sa kanya ang kailangan ko. Isang metal na Excel. Makinis at diretso hanggang sa lapad ng isang buhok, na may nakapirming sukat ng balikat. 2 manipis na piraso ng tansong pang-friction na nakabaluktot upang magkasya sa isang glass disc. Isang set ng 4 na butas sa terminal na may mga sinulid na singsing sa base. Isang wire clamp na may tornilyo. Lahat ng ito, ayon sa mga sukat na iguguhit ko sa isang diagram. Nakinig siya sa buong listahan. Nang matapos ako, sinabi niya, ano ito? Isang aparato na gumagawa ng isang lalagyan na daloy ng enerhiya. Natahimik siya sandali. Puwersa ng enerhiya. Narinig mo na ba ito? Ako. Alam mo, ang amber ay dumidikit sa mga bagay kapag kinuskos.
Akala ko isa lamang itong katangian ng Amber. Isa itong katangian ng lahat ng bagay, kung kinuskos ng tama. Ang Amber ang pinakamadaling paraan upang maipakita ito. Ang puwersang ito ay maaaring madala sa metal. Maaari itong iimbak sa mga sisidlang salamin at gamitin kung kinakailangan. Mayroon akong mga prototype ng storage component na handa na. Kailangan ko ng generation component sa mas malaking sukat. Tiningnan niya ako na parang hindi siya sigurado kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Magiging tapat ako, sinasabi niya ang anumang sasabihin niya. Hindi ko lubos na nauunawaan ang sinabi mo. Hindi mo kailangang intindihin ito. Kailangan mo lang gawin ang mga bahagi ayon sa mga sukat na ibibigay ko sa iyo. Ako na ang bahala sa iba. At paano mo ako babayaran? Hindi kita maaaring bayaran gamit ang mga barya sa ngayon. Maaari kitang bayaran gamit ang ibang paraan. Susuriin ko ang iyong mga presyo, ang iyong mga gastos, at ang iyong mga talaan at itatama ang mga ito. Malalaman mo kung magkano talaga ang halaga ng mga bagay-bagay, kung magkano ang dapat mong singilin, at kung magkano talaga ang iyong kinikita. Sa loob ng isang buwan, magkakaroon ka na ng iyong malalaman ang mga totoong numero. Pagkatapos, kung gumana ang aparato at maipagbili ko ang anumang bagay gamit ito, babayaran kita sa barya para sa lahat ng mga bahagi. Kumalma siyang muli. Tiningnan niya ang bangkos ng alambre na may maling nakasulat na presyo. Ang aking ama ang nagtakda ng mga presyo. Pinananatili ko ang mga ito pagkatapos niyang mamatay, sabi niya. Malamang natama ang mga presyo ng iyong ama noong itinakda niya ang mga ito. Nagbago na ang mga gastos sa materyales. Maipapakita ko sa iyo kung ano na ang mga ito ngayon. Dahan-dahan siyang tumango. Kinuha niya ang file at hinawakan ito ng ilang sandali nang hindi ginagamit. Ilagay mo. Bumalik ka bukas dala ang mga diagram mo. Sabi niya, titingnan ko ang mga iyon. Bumalik ako kinabukasan na may dalang 3 pahina ng mga drawing. Inilatag ni Marco ang mga ito sa kanyang workbench at tinitigan ng matagal. Yumuko siya para tingnan ang mga sukat at sinimulang subaybayan ang pagkakasunod-sunod ng pag-assemble gamit ang isang makapal na daliri. Nagtanong siya ng 2 tanong. Isa tungkol sa access shoulder clearance at ang isa naman ay tungkol sa contact strip geometry. Parehong magagandang tanong. Nababasa niya ng tama ang mga drawing. Kaya ko itong buuin. Nagkamayan kami tungkol sa kaayusang ito, sabi niya. Gugugulin namin ang susunod na 2 linggo. Nakipagtulungan ako kay Marco para repasuhin ang kanyang mga record. Hindi siya nagtatago ng totoong ledger. Isa lamang itong kahon ng mga tala at resibo na ikinategorya ko sa kanyang workbench sa loob ng 2 gabi. Kinalkula ko ang kanyang aktwal na gastos sa material para sa bawat uri ng produkto, inihambing ang mga ito sa mga presyo, at itinakda ang aming unang target para sa araw na ito bago magsimula ng bago.